Nang ibalita nga ng dalawa, ang binabalak nilang magpakasal, ay ang unang-una na natuwa ay ang anak nilang si Marky. Hindi nyo alam kung paano nyo ako pinasaya mom and dad, kitang-kita ang kagalakan, sa manipis nitong mukha, na kahit may dinaramdam, ay tila sumigla ito sa ibinalita ng dalawa. Kaya nga, ang akala ko, ay hindi tatanggapin ng mommy mo ang proposal ko. But I'm gladly says, she accept it. Nasisiyahan sabi naman ni Marcus, na inakbayan pa si Trisha, na napangiti naman ng ubod tamis. So kailan ang big event mom, dad? Tanong ni Marky, na mukhang excited na sa magaganap, na muling pag-iisang dibdib nila. As soon as possible darling, basta magpalakas ka, para masaksihan mo ang kasal namin ng daddy mo ha, wika ni Trisha na maso yung hinaplos ang pisngi, at kinintalan pa niya sa noo ang anak. Opo, sagot naman ni Marky. Nagkakasiyahan pa silang tatlo, nang pumasok sa silid si Sarah, at ang asawa nito. Maari ka bang makausap iha? Bilang ni Sarah kay Trisha. Excuse me lang, pasintabi pa ng babae sa mag-ama, na wala pa rin awat sa pagpaplano, sa nalalapit na kasal nila. Tuluyan sumunod si Trisha sa mga magulang. Saktong pagkasarado ng babae ang pinto, ay agad nang inilahad nito ang nasa saloob. Alam ko iha na ginagawa nyo lang ito, para masiyahan si Marky. Pero kalabisan naman ata na magpakasal pa kayo, nababahalang saad ni Sarah. Oo nga anak, baka nabibigla lang kayo ni Marcus, at hindi nyo na pinag-iisipan pa ang mga bagay-bagay. Siguro mas mabuting hindi nyo na lang ituloy iyan, payo pa ni Richard. But dad, parehas namin ginusto ito. Saka hindi naman kami napipilitan. Ang totoo ay tunay po ang pagbabalikan namin, na mahal namin ang isa't isa, explain ni Trisha. Pero anak, sige na dad, please suportahan nyo na lang kami, pakiusap ni Trisha, na hinawakan pa ang mga palad ng magulang na nagtinginan pa. Kita niya ang pagbuntong hininga ng ina. Ayaw ka lang namin na masaktan ulit, sa padalos-dalos na pagdedesyon mo, dagdag pa rin ni Sarah. Buo na po ang loob ko ma, I'm sure it will work out. Ano nang mangyayari sa babaeng nabuntis ni Marcus? Wala siyang balak panagutan, sabad ni Richard, na nakaismid. Saan niyo po nalaman iyan dad? Nagulat na sabi ni Trisha. Matagal na naming alam iha, sinabi ng kakambal mo. Kaya nga nang magsabi kayong dalawa kanina, na magpapakasal kayo ay nag-alala kami ng daddy mo. Alam kong hindi pabor sina Arturo, at Trinidad, sa pagpapakasal nyo, nasabi ni Richard, na may pag-alala sa tinig. Mataman nag-isip si Trisha, dahil sa pagka-overwhelmed niya sa naging proposal ni Marcus, ay hindi na niya naalala si Maxine. Maging siya man ay nag-aalala, na baka hindi matuloy ang plano nila ni Marcus. Tuluyan nagkasalubong ang makakapal na kilay ni Marcus, sa sinabi ng ama. Pardon please, pero wala na kayong magagawa, para ibahin ang pasya ko na muli kaming magpakasal ni Trisha. Matigas na sabi ni Marcus, Lidyo pero paano naman si Maxine, hahayaan mo bang lumaki ang anak mo sa kanya na walang ama? Unti-unting napakuyom ang kamao ni Marcus. Bakit napasama sa usapan si Max? Pidgel ang galit niyang sabi. Talagang masasali ako sa usapan na ito, dahil dinadala ko lang naman ang susunod na apo ni na tita at tito, mataray na wika ni Maxine, na taas noong naglakad palapit sa kinaroroonan nila. What are you doing here? Hindi ba sinabihan na kitang ako nang pupunta sa place mo? Walang kenja tingiting saad ng binata. Huwag mo akong pinagmumukhang tanga Marcus. Alam ko naman, na wala kang kabalak-balak na puntahan ako. Kaya nang sinabi ng dad mo, na maari akong tumira pansamantala rito sa inyo, para mas matutukan mo ang pagbubuntis ko. Don't worry Marcus, hindi naman ako ganoon kasama, para pagbawalan ka na puntahan si Marky sa ospital. Nakataas ang sulok na labing saad ni Maxine, na nagdekuwatro pa sa kinauupuan. Tuluyan ibinaling ni Marcus ang mukha. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Akala ko pa man din, ay totoong suportado nyo kami ni Trisha, sa pagpapakasal, mapait na anas ni Marcus. Anak, hindi naman sa ganoon, ngunit iniisip lang namin ang tama, nagpapaunawang wika ni Doña Trinidad. Totoo iyon, hindi kami makakapayag,
Nalam aking bastardo ang anak mo kay Maxine, kaya kung maaari Marcus, ay siya ang pakasalan mo at hindi si Trisha, utos ni Don Arturo. Nasa mukha nito ang determinasyon. I can't believe this, talagang hindi nyo naisinaalang-alang, ang mararamdaman ni Trisha, at ng apo nyo. Si Marky, tuluyan tinalikuran ni Marcus ang mga ito, hindi pa siya nakakalabas, ay mabilis na siyang hinawakan ni Maxine sa kamay. May mahirap ba sa hinihiling ko? Heto na nga magkakaanak na tayo. Mabibigyan na kita ng anak, magkakaroon tayo ng buong pamilya kapag nagpakasal tayo, hindi ba napakasaya nyon? Puno ng sigla ang kabuuan ng mukha ni Maxine, habang tinitigan ang nakatitig sa kanya, na si Marcus. I'm sorry Max, pero kahit kailan ay hindi ko kayang magpakasal sa'yo. Iba ang mahal ko, at si Trisha iyon. Anong mangyayari kapag nagpakasal tayong dalawa, kung hindi naman tayo nagmamahalan? Hindi lang sarili natin ang niluluko natin, kundi pati na rin ang batang isisilang mo. Wika ni Marcus. No, sinasabi mo lang iyan ngayon, pero nasisigurado kay, na magagawa natin dahil may anak na tayo Marcus, pagsusumamo ni Maxine, na tuluyan niyang akap sa lalaki. Nag-iiyak na ito. Pakiusap Max. Don't make it hard for us, don't worry, kahit hindi tayo magpakasal, ay ibibigay ko ng buong buo ang atensyon ko sa bata na isisilang mo. I promise, iyon na lang ang ipinangako ni Marcus. Akala niya ay titigil na sa pangungulit ang babae, ngunit lalo lamang itong nagwala. Ayoko ng pera mo Marcus. Gusto ko ang pagmamahal mo. Sige kapag itinuloy mo ang pagpapakasal sa babaeng iyon, ay hinding-hindi mo na makikita pa ang anak mo sa akin. Ilalayo ko siya sa'yo. Galit na banta ni Maxine rito. Subukan mo Max, at makikita mo ang hinahanap mo, malamig na ani ni Marcus, na madiin pang hinawakan ang braso nito. Aray nasasaktan ako Marcus. Napangiwi si Maxine. Bigla naman siyang binitiwan nito, ngunit ang malamig na titig ay nanatili sa mukha ng lalaki. Marami na akong iisip Max, kaya sana huwag mo nang dagdagan pa. Bahala ka kung ilayo mo man ang anak natin, kung iyan ang gusto mong mangyari, huling sabi ni Marcus, bago siya tinalikuran nito. Nakasalubong naman sa hagdan ng binata, ang kapatid na si Carol, na natitiyak niyang narinig ang lahat ng pinag-usapan nila ni Maxine. Tuluyan naman naglakad papasok si Maxine, mag-iisip siya ng bagong plano para makuha ang lalaki. Hey, Maxine right, habol sa kanya ni Carol. Kaya natigil sa paglalakad ito. Yeah. Oh hi little kiddo, bati ni Maxine sa pamangkin ni Marcus, na si Jax. Hindi naman umimik ang bata. Pwede ka bang makausap? Umpisa ni Carol, sure ano bang pag-uusapan natin? Gusto lang kitang prangkahan, alam mo hindi kita gusto para sa kuya ko. Kaya kung maaari, huwag kang umasa na pakakasalan ka pa niya. Dahil para sa akin, mas gugustuhin ko pa rin ang ate Trisha, na maging asawa ni kuya. Kaya pwede, get out to our house. Pagkasabi ni Carol sa mga katagang iyon, ay tuluyan na itong naglakad papasok. Tinabig pa nito ang balikat ni Maxine, na nagulat, at hindi inaasahan na makakarinig ng ganoon sa babae. Hindi tuloy mapigilan na magngit-ngit, panglalo ni Maxine. Hindi ako papayag, kahit pagtulungan niyo pa ako, ay ipaglalaban ko ang karapatan namin, ng magiging anak namin ni Marcus, isinusumpa ko iyan. Nangagaglating sigaw niya. Mula sa di kalayuan, ay naroon naman si Don Arturo, na nakaupo sa wheelchair nito. Nasa likuran naman nito si Doña Trinidad na nailang pa. Mukhang hindi na natin mababago pa ang isip ng panganay mo, sa pagpapakasal sa dati niyang asawa, ani ni Doña Trinidad. Hayaan mo, at gagawan ko ng paraan, para hindi matuloy ang kasal nila. Sa ngayon ay mas kailangan tayo ng mga bata, lalo na si Marky. Pakikiusapan ko na lang itong si Maxine, na huwag nang gumawa ng usapin, para hindi magkagulo, na sabi ni Don Arturo. Mabuti pa nga, matipid na saad naman ni Doña Trinidad. Walang pagsidlan sa katuwaan si Marky, habang ipinapakita ni Trisha ang mga plano nila, ng ama nitong si Marcus sa nalalapit na kasal ng dalawa. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw, at reaksyon sa mukha ng kanyang ina. Mom, congratulations, wika ni Marky. Salamat anak, kaya sana magpalakas ka, para sa araw ng kasal namin ng dad mo,
Ani ni Trisha, na hinawakan pa ang ulo ng anak. Oo naman ma'am, para sa inyo makaka-attend ako. Ang totoo, gusto ko na rin lumabas ng ospital, at magstay na lang sa resort, hiling ni Marky. Huwag kang mag-alala, at kakausapin ko ang daddy mo ng tungkol dyan, tugon ni Trisha. Matutulog na muna ako mommy, sabi pa ni Marky. Tinanguan lang naman ni Trisha ito. Pinagmamasdan lang niya ang mahimbing na tulog ng anak niya. Maya-maya, ay naisipan ni Trisha na tawagan sa number nito si Marcus. Ngunit panayring lang iyon, wala nang nagawa si Trisha, kung di ang tuluyan isilid sa handbag niya ang aparato. Nasaan ka ba? Yusel ni Trisha sa sarili. Kahit ayaw niyang isipin na baka na pinuntahan nito si Maxine, ay hindi niya maiwasan. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa anak, ito na lamang ang nagbibigay ng lakas sa kanya, para ipagpatuloy ang buhay. Binilisan na ni Marcus ang pagbaba sa kanyang kotse. Nag-doorbell na rin siya, maya-maya ay nakita ng binata, ang paglabas ng katulong ni na Maxine. Lijo, nasa taas si Maxine, puntahan mo na lang siya roon, bilin nito. Sige po manang, magalang na sagot ni Marcus. Papasok na siya, nang mapansin niya ang pag-ilaw ng hawak niyang phone. Nakita niyang si Trisha iyon, hinayaan na lang niya iyon, mamaya na niya ito kakausapin. Sa ngayon, ay importanteng makita niya ang kalagayan ni Maxine. Salamat at dumating ka na, nang hihina ang tinig ni Maxine. Are you sure? Okay ka na? Baka kailangan natin magtawag ng doktor, o kaya kailangan na dalhin pakita sa hospital, nag-aalalang wika ni Marcus, matapos niya makapasok sa silid, at makita niyang nakahiga si Maxine. Huwag na Marcus, pagod lang siguro ako. Saka marami rin akong iniisip, Yusel ng babae na umiling pa, at hinawakan ang palad ng binata. Gustong bitawan sana ni Marcus iyon, ngunit hinayaan na lang niya ito. Para sa kanya, ay walang mali siya iyon. Bakit kasi hindi ka magstay na lang dito sa inyo, ipagpaliban mo muna ang mga modeling photoshoot mo. Baka iyan pa ang dahilan, kung bakit ka napapagod, alalang sabi ni Marcus. Ano ka ba, kilala mo naman ako, alam mong stress reliever ko ang modeling, nakangiting sagot ng babae. Natutuwa siya sa nakikitang pag-aalala sa mukha ng best friend niya, / ama ng baby niya. I know, pero iba na ngayon. You carrying our child, hindi ba't naikwento mo dati, na napakamasela ng naging pagbubuntis mo kay Zina, pangungulit ay Marcus. Yeah, but I can manage. Don't worry, kapag hindi ko na talaga kaya, ay kusa akong titigil. Nakapirma na kasi ako ng contract, kaya hindi ako pwedeng mag-back out, dahilan ni Maxine. You don't have to worry Max, I'm willing to pay everything, basta para sa kapakanan ng baby natin. Dahil sa narinig ni Maxine, sa bibig ng lalaking mahal niya, ay parang nanaba ang puso niya. Matutuwa sana ako, kung ganyan ka rin sa akin, umaasam na sabi ni Maxine. Natigilan naman si Marcus. Sorry Max, alam mo naman na hindi maaari. Bakit? Dahil kay Trisha. Why a sudden of change ha? Alam kong wala kang ipinangako, pero naramdaman ko naman, na nag-iiba na ang tingin mo sa akin dati. Kaya nga nabuo natin ang baby ko, pero dahil sa pagbabalik ng ex-wife mo, ay tuluyan kang nagiba, mapait na tugon ni Maxine. Please Max, pwedeng tigilan mo na iyan. Intindihin mo na lang ako, pakiusap ni Marcus na nag-iwas ng tingin. Fine, hindi ko lang kasi maiwasan, pagpapaubaya naman ni Maxine. Salamat, ang importante ay napapayag ko si Trisha, na dalaw-dalawin kita, balita ng binata sa kanya. Talaga, napakabuti naman niya, labas sa ilong niyang papuri sa karibal niya. 0-0, kaya nakakatiyak ko rin, na magkakasundo kayo kung gugustuhin mo lang, dagdag ni Marcus. Pwede rin, plastic niyang sagot. Pero sa loob-loob niya ay nagngingit-ngit siya. So kailan ang wedding day? Sige pa rin si Maxine sa pagtatanong. Next week na Max, kung gusto mo ay pumunta ka rin. Paanyaya ni Marcus na tuluyan tumayo, at nagtimpla ng gatas para sa babae. Sige, pupunta ako. Gusto niyang ikot ang mata niya, ngunit nagpigil siya. Really? I'm glad na gusto mong makarating, Yusel ni Marcus. Nakatalikod ito sa babae, kaya hindi niya napansin ang panlilisik sa mata nito, habang nakatitig sa maluwang na ngiti ng binata.
Oo naman, gusto ko rin masaksihan ang pinakamasayang tagpo sa buhay mo. Best friend mo ako, remember, malamig niyang sabi. Thanks Max. Puno ng siglang nagpasalamat naman si Marcus, at tuluyan ibinigay niya sa babae ang baso ng gatas na tinimpla niya para rito. Ngumiti lamang si Maxine, at humigop doon. Magpapasalamat ka pa kaya, kung maisa sa katuparan ko sa pinakamismong araw ng kasal mo. Ang matagal ko ng plano. Para tuluyan masira ang pagsasama nyo. Dumangitang saad sa isipan ni Maxine, habang nakatitig sa gwapong mukha ni Marcus. Akmang lalabas sa loob ng elevator si Marcus nang makita niya si Trisha na papasok naman. Hi! Alanganin na bati ni Marcus. Nagbabakasali siya na sagutin siya ng babae, ngunit pinili nitong mag-iwas ng tingin. Tahimik pa rin ito hanggang sa tuluyan samarado iyon. Are you mad at me? Patuloy ni Marcus. Sa totoo lang ay hindi siya masanay-sanay, sa tuwing ganito ito na hindi siya kinakausap. Mas gusto na niyang inaaway siya nito. At least doon, ay nasasabi sa kanya ni Trisha, kung ano ang nasa loob nito. Please talk to me honey, samamo ni Marcus na hinawakan pa sa palad si Trisha. Sa sandaling iyon, ay tuluyan siyang nilingon ng babae, kitang-kita ng binata, ang pag-umpisang pangangilad ng luha nito. Tuluyan nagbukas ang pinto ng elevator, at sabay silang naglakad palabas. Trisha, can you tell me what's the matter? Kung ano ang nagawa kong mali? Tumigil sa paglalakad si Trisha, sa sandaling iyon, ay tuluyan napaharap ito sa lalaki. Mas okay na mag-usap sila kaysa iwasan niya ito ng paulit-ulit, dahil kukulitin lang siya nito sa huli. Hindi mo ba talaga alam, o talagang ayaw mo lang sabihin sa akin ang totoo? Maiintindihan ko naman, kung pinupuntahan mo si Maxine, pero iyong iignorehan mo ang tawag ko. Ibang usapan iyon, paano na lang kung may importante akong sasabihin, kung may nangyari na sa anak natin, paano na lang kung wala ka sa tabi ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nagkataon. Matapos sabihin iyon, ay tuluyan na paiyak si Trisha. Agad naman siyang niyakap ni Marcus, at inalo. Hush! Honey, hindi mangyayari iyan. Pangako nasa tabi mo ako, kapag nangyari man iyon, kaya sige tahan na, huwag ka nang umiyak. Dahil mas lalo akong nahihirapan, kapag nakikita kitang nagkakaganyan, samamo ni Marcus. Sobrang unfair kasi, bakit nangyari pa ang ganito sa pamilya natin? Buo na sana ang kasiyahan ko, kung hindi lang sa. Ngunit hindi na pinatapos ni Marcus ito, tuluyan niyang kinabig pasandig ang mukha ng babae, at hinayaan mag-iyak doon. Anak mo rin naman si Marky, pero pakiramdam ko, ay mas inuuna mo ang kapakanan ng anak mo sa babaeng iyon. Gayong ngayon mas kailangan ka ng anak natin, nagdadamdam na yuzel ni Trisha. Huwag mong sasabihin iyan Trisha, parehas na importante ang anak ko sa'yo at kay Maxine. Don't you ever doubt that honey, kahit mawala pa si Marky, ay narito pa rin ako, hindi kita iwan pangako ko yan sa'yo. Tumatak sa isipan ni Trisha ang mga salitang iyon, mula kay Marcus. Dumating ang araw ng kasal ni na Marcus at Trisha. Maganda ang sikat ng araw, pinili ng binata, na idaos ang pag-iisang dibdib nila, sa garden kung saan ikinasal dati ang isa niyang best friend. Na si Sean, na present ngayon kasama ang kambal nitong anak na sina Shin at Estelar. Naka-attend din si Ma'am Tolentino, ang orihinal na nangangasiwa ng garden. Parang kailan lang, baby pa sina Shin at Estelar, sabi ni Marcus sa katabing kaibigan. Sinabi mo pa, sila ang dahilan, kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Magmula nang nawala ang mommy nilang si Stephanie, sagot naman ni Sean, na pinapanood lang ang paglalakad ng dalawa sa aisle ng garden. Ito ang piniling best man ng binata. Kaya nga, tugon naman ni Marcus. Tuluyan na putol ang pag-uusap nilang dalawa. Sumunod naman na naglakad ay ang kapatid niyang si Carol, kapareha nito si Sebastiez. Nasa mukha nito ang kaligayahan, para sa kanilang dalawa ni Trisha. Sumunod naman ay si Timothy na hindi may pinta ang pagmumukha. Kapareha nito si Melissa, na hindi nalalayo sa ekspresyon ng kaibigan. Naiiling na lang ni Marcus ang ulo, dahil natitiyak niyang may hindi na naman pagkakaunawaan sa pagitan ng tatlo. Saka na niya uusisin iyon. Ngiting-ngiti si Marcus, nang makita niyang naglalakad si Jax,
na siyang ring bearer sa kasal nila, kaparehas nito si Zina. Tanging ang anak lamang ni Maxine ang naroon, kasama ang yaya nito. Ang babae ay hindi pumunta, dahilan nit, ay sumama ang pakiramdam. Pero alam niyang, nagdahilan lamang ito, magpahanggang Nugent, ay hindi pa rin ito natatanggap na pakakasalan niya si Trisha. Kita niyang magkasundo ang mga ito, mukhang nakaget over na si Jax, sa crush nito na nasa States. Mula sa malayo, ay kitang-kita ni Marcus, ang nakaupong si Marky sa wheelchair, na siyang tulak-tulak naman ng mommy niya. Habang si Don Arturo, ay nasa likuran naman ng dalawa, nakaupo rin ito sa upuan na degulong, habang itinutulak din ito ng caregiver nito. Tuluyan yumoko si Marcus, at ginawaran ng maso yung halik, sa noo ang anak. Sa wakas dad, masasaksihan ko na rin ang kasal nyo ni mommy. Thanks anak, huwag ka masyadong magpapagod, bilin pa ni Marcus, na tinanguan lang naman ni Marky. Matagal din kasing hinintay ng anak nila ang araw na iyon. Nagbiro pa nga ito dati, na makita lang nitong ikinakasal silang dalawa, ay pwede na itong kunin ng nasa itaas. Hindi nila ikinatuwa iyon, pinagalitan pa nga nila ito. Ngunit ang sabi ni Marky, ay tanggap na niya kung sakaling mawawala na siya. At least alam nitong okay na sila ni Trisha. Hanggang sa naagaw ang pansin ni Marcus, sa nabuksan gate ng garden. Kasabay ng pumapailan lang na awiting pangkasal, ay ang pag-uumpisang paglalakad naman ni Trisha, nasuot nito ang pinakamagandang damit pangkasal, na idinesenyo lang naman ni Carol para rito. Parang may iyak si Marcus, habang pinagmamasdan niya ang unti-unting paglapit ng babae. Kaagapay nito sina Sarah, at Richard. Ingatan mo, at pakamahalin ang anak namin Marcus, bilin sa kanya ng matandang lalaki. Opo tito, sagot naman ni Marcus. Nako iho, mama at papa na ang itawag mo sa amin. Magmula ngayon, ay ituring mo na kaming magulang mo, wika naman ni Sarah. Maraming salamat papa, mama, puno ng kasiyahan na bigkas ni Marcad. Ikinatutuwa niyang, tuluyan na siyang tinanggap ng mga biyenan niya. Matapos na kausapin ni Marcus, ang mga magulang ni Trisha, ay tuluyan ng inabot ng mga ito ang kamay ng dalaga. Kapares niya, ay tigmak na rin ng luha ang magkabilang mata nito. Sabay na silang umupo sa harap ng pare, na siyang nagkasal din sa kanila, noong unang beses na may kasal sila. At habang nagpapatuloy ang seremonyas, ay nakinig lang sila. Intimate ang naging kasal ng dalawa. Hindi katulad noong nagpakasal sila, na inanunsyo pa nila sa madla. Mas pabor naman sa kanila iyon, para makaiwas sila, at dahil na rin para mailihim din ang totoong kalagayan ng nag-iisa nilang anak na si Marky. Pinakaiwas-iwasan nila na pag-usapan, ang kanilang pamilya. Matapos ang humigit kumulang na 1 oras, ay naging ganap na silang mag-asawa. Congratulations bro, si Timothy ang unang bumati sa kanya. Salamat, galit na saad niya. Sige Han, dito ka muna, at lapitan ko muna si Marky, paalam naman ng bride sa groom. Tumango naman si Marcus, at nakipagkulitan naman ito kay Sean. Maya-maya ay tinawag na ng cameraman, ang buong pamilya nila para sa kuhanan ng mga picture. Ngiting-ngiti sila, tatawag pa sana iyon ng ibang batch, ngunit nag-request muna si Marcus. Can you take us a picture? Sure sir, maglinya na kayo sa harap. Inayos na ng lalaki ang dala nito. Nilapitan na ni Marcus ang anak, na kinakausap naman ni Trisha. Tere anak, pa-picture tayo. Yakag ng lalaki rito. Huwag na dad, kayo na lang ni na mommy. Pag-iling pa ng binata, bakit naman, ayaw mo iyon, sa wakas ay makukumpleto na tayo sa iisang litrato ng mommy mo, patuloy ni Marcus. But dad, ano kasi, sa totoo lang ay ayaw ko na may matitira pang alaala sa akin, na ganito ang itsura ko bago ako mawala sa mundo, dad. Gusto kong kapag lumisan ako, ay ang matitira sa inyo, ay ang walang bahid na karamdaman na kuha ko sa picture. Sa itsura nito, ay para na itong naghahabilan. Bigla ang paglungkot ng paligid, ang iba ay naiiyak na. Anak huwag mong sabihin iyan, matagal ka pa namin makakasama ng mommy mo, ninawawa mo. Pero sige, hindi na kita pipilitin, sa sandaling iyon, ay pinili na lang intindihin ni Marcus ang kagustuhan ng nag-iisang anak. Matapos iyon ay tuluyan na silang nagbiyahe sa resort,
kung saan doon ang magiging reception ng bagong kasal. Halos humigit kumulang na 3 oras ang naging biyahe nila, sa pinagdausan ng kasal ng dalawa. Pagdating nila sa venue, ay agad na sinalubong ang bagong kasal ng mga staff ng naturang resort. Ikinatuwa rin ni Marcus, at Trisha na walang media personal ang nakaalam, at nagpunta roon. Sadyang marunong, at magaling talaga ang mga tauhan ng mga Perez, na siyang pinakiusapan naman ni Marcus. Dahil mahaba rin ang naging biyahe nila, ay nakatulog sa upuan naman nito si Marky, na kahit hindi sabihin ang totoong nasa sa loob, ay halatang napagod. Kaya nang may parada ng driver ang bridal car, ay dali-daling pinuntahan ng mag-asawa ang anak nila sa kabilang sasakyan. Kung saan kasama ni Marcus, ang mga magulang nila. Sige na iha, kami nang bahala kay Marky, harapin nyo na ang mga bisita, baka kanina pa kayo hinahanap, wika ni Sarah. Sigurado po ba kayo ma'am, baka mas kailangan kami rito, sabi naman ni Marcus, na tinitigan, at hinaplos pa ang yulunan ng anak na nahihimbing na sa kama nito. Huwag na kayong mag-alala, unang araw nyo ngayon bilang mag-asawa, kaya sige na, ipapatawag ko kayo kapag nagising na si Marky, nakangiti pang dagdag ni Richard. Salamat ma'am, dad, kung wala kayo rito, hindi namin miraraos ang kasal namin, puno ng kasiyahan na sabi ni Trisha, na yamakap pa sa mga magulang. Ano ka ba naman, hanggang ngayon pa rin ba, ay napakaiyakin mo, nailang nasagot naman ni Sarah, na pinunasan pa ang luhang umagos sa mata ng anak. Sige po, saka ma'am, kapag naisipan na pong tumawag ni Trixie, ay pinapasabi ko na sana, ay kausapin man lang niya ako, may halong lungkot sa tinig ng babae. Magpahanggang sa mga sandaling iyon, ay hindi pa sila nakakapag-usap ng kakambal niya. Dahil masama pa rin ang loob nito, sa pagpayag niyang may kasal muli sa dati niyang asawa. Sige anak, tugon ni Sarah, tuluyan nang ang nagpunta sa venue ang dalawa pagkatapos. Katulad ng una nilang kasal, ay muli nilang pinili ang sunset wedding. Bumaha ang alak na ini-sponsor naman ni Timothy. Habang si David, nakababalik lang galing abroad na kapatid ni Sean, ang siyang nangguan ng live band. Kasama nito ang asawang si Camela. Binabati ko ang bagong kasal. Marcus at Trisha, magmahalan sana kayo magpakailanman, I told you before, na kung kayo talaga ang nakatadhana, pagtatagpuin kayo ng nasa itaas, speech ni Timothy, na halatang langgo na sa alak. Corny mo. Sigaw naman sa may di kalayuan ni Carol, nakatabi naman si Jax na nagtatawa. Corny, pero mahal na mahal mo naman, tukso ni Timothy, na napahalakhak pagkatapos. Nakitawa na rin ang lahat. Bumaba ka na dyan, akala mo ikaw ang may party, kantiyo ni Carol. Muling nagtawanan ang lahat. Fine, pero sa isang kondisyon, dance with me. Inilagay na ni Timothy sa stand ang microphone na hawak, at tuluyan nilapitan si Carol. Walang ano-ano'y, mabilis nitong pinangko ang babae. Hoy, bitiwan mo ako. Pagpapalag ng babae, matapos na pangkuan siya ni Timothy. Pero hindi nito sinunod ang utos nito, bagkus ay diretso ito hanggang sa pinakailalim na pool sa resort ni Trisha. Sige makikipagsayaw ka ba, o ihuhulog kita dito? Pananakot ni Timothy. Timothy, suwi ni Carol. 1. Pag-uumpisang magbilang ng lalaki. 2. Ngunit hindi pa rin pumapayag si Carol, na makipagsayaw. Fine. Sige napayag na ako. Dahil sa narinig, ay tuluyan ibinaba ni Timothy ito, at pinagbigyan naman nitong sumayaw sila, of course kasali si Jax. Honey sayaw tayo. Aya ni Marcus sa katabing misis, na pinagmamasdan din ang tatlo. Sa isip nila ay parang buong pamilya na nga ang mga ito. Sure, akala ko hindi mo na ako aayain magsayaw. Nainggit ka lang yata sa kapatid mo, at best friend mo, kunwaway nagtatampong saad ni Trisha. Bakit ako maiinggit? I marry the most wonderful, and understanding woman that I have met. I love you hon, bulong ni Marcus. Pansin niya na kinilig ang asawa. I love you more honey. Tuluyan sinuwilyuhan ng halik ng binata ang lobby ni Trisha. Maya-maya, ay masigabong palakpakan, at hiyawan ang namayani sa paligid nila. Ngunit, hindi nila inaakala, na ang kaligayahan na natatamasa nila sa mga oras na iyon ay hindi pala pang matagalan.
Dahil isang trahedya ang napipinto nang dumating sa kanilang dalawa, na siyang babago sa buong buhay nila. Napuno ng iyakan, ang buong silid kung saan nakahiga si Marky. Nakapikit pa rin naman ito, habang may ngiti sa lobby. Kung titingnan, ay napakapayapa ng mukha nito, na tila natutulog lang sa mga sandaling iyon. Anong nangyari? Kabadong tanong ni Marcus, pagkapasok pa lang niya sa silid ng anak. Nakasunod naman dito si Trisha, na pupungas panggas. Si Marky iho, impit na wika ni Doña Trinidad, na humahagulhol. Kahit hindi natapos ng mami niya ang sasabihin nito, ay nakutuban na siya. Tuluyan nang nilapitan nito ang anak, na nasa higaan nito. Katulad ng huli nilang makitang mag-asawa, ang posisyon nito walang nagbago. Marky, iho, anak ko. Gising, please wake up now. Nandito na si mami anak. Hindi, hagulhol ni Trisha, na tuluyan napadukwang sa malamig ng bangkay ng anak nitong si Marky. Lalong lumakas ang iyakan sa paligid nila. Si Marcus, ay nanatili lamang nakatayo sa likuran ni Trisha, tulala, ngunit katakatakang walang luha ang lumalabas sa mata nito. Come Marcus, si Marky. Oh God, muli na namang humahagulhol si Trisha. Ngunit umiling lamang si Marcus, nasaan niyo pa rin ng lalaki ang pagkabigla, at hindi paniniwala sa lahat ng nangyayari. Ang sumunod na ginawa ni Marcus, ay tuluyan itong tumalikod, at mabilis na naglakad palabas. Kahit anong pagtawag ang ginawa ni Trisha rito, ay hindi siya tumigil. Lakad-takbo ang ginawa niya, hanggang sa nakarating siya sa kalsada. Hindi niya ininda ang pagod, at pamimantig ng magkabilang binti niya. Ang tanging gusto lang niya ay makalayo. Hanggang sa bigla, ay may humawak sa balikat niya, kaya tuluyan siyang huminto. Dahan-dahan niyang nilinggan ito, nakita niya si Sean iyon. Tara na Marcus, hinihintay ka ni Marky, pag-aya nito sa kanya. Ngunit tulala lamang siya. Bro, ayos lang, pwede kang umiyak, ilabas mo lang lahat. Andito lang ako, kami ni na Timothy, isipin mo nasa mabuting kalagayan na ang anak mo. Katulad ng asawa kong si Stephanie, ay masaya na siya sa piling ng nasa itaas, dagdag pa ni Sean. Dahil sa sinabi nito, ay unti-unti niyang naramdaman ang panunubag ng magkabilang mata niya, at ang pagragasa ng masaganang luha niya pagkatapos. Hindi na napigilan ni Marcus, na mapaluhod sa sementadong highway, at mag-iyak. Hinayaan lang naman ito ni Sean, maya-maya, ay dumating na rin si Timothy na humahanggos pa. Mukhang kakagising lang nito, magkagayunman, ay tila alam na nito ang naganap. Makaraan ang halos 15 minuto, na umiyak lang nang umiyak si Marcus doon, ay natigil na rin ito. Magtung-mugto ang mata nito, at namamalot ang boses, dala na rin ang tagal nitong pag-iyak. Tara na bro, yakag ni Timothy, na inakbayan na si Marcus, na nagpupunas pa ng luha sa mata. Kapag kailangan mo ng kausap, ay maaari mo kaming lapitan, nagmamalasakit na usual naman ni Sean, na tinapik-tapik pa ang balikat ng kaibigan. Salamat sa inyo, lagi kayong nandyan para sa akin, parang maiiyak na naman si Marcus. Jesus, parang hindi ka rin ganito sa amin hindi dibat na nga ako tayo dati, na walang magbabago at mangiiwan, na magdadamayan tayo sa hirap at ginhawa, saad ni Timothy. Sabay-sabay na silang tatlo na naglakad pabalik sa resort. Ang inaakala nilang matagal na paglalagi sa resort, at mahaba-habang bakasyon, ay hindi na pala mangyayari dahil sa biglaang pagkawala ni Marky. Sa oras din iyon, ay tuluyan iniuwi sa Maynila ang labi ni Marky. Napagdesisyonan ng magkabilang pamilya, na sa mansyon na lang ni na Marcus ilalagak, ang funeral ng kanilang anak. Dahil sa biglaang pagkawala nito, ay hindi napigilan ang paglaganap sa social media ang nangyari rito. Dahil sa public figure ito, ay maraming fans mapa international, at local ay sumadya sa wake ni Marky. Dahil doon, ay binigyan ng sariling way ang mga ito, at iba naman sa pamilya, at malalapit na kaibigan ni Marky. Ikinalulungkot ko ang nangyari Marcus, umpisa ni Maxine, kasalukuyan itong nasa tabi ng kinauupuan ni Marcus, Leon din ang unang beses, na nagpunta ito ng burol ng anak nila ni Trisha. Pasensya na Max, kung hindi pa rin magiging regular ang pagdalaw-dalaw ko, kailangan pa rin. Kasi ako rito, paghingi ng unawa ni Marcus sa babae. Ano ka ba?
Naiintindihan ko naman iyon, malambing na bigkas naman ni Maxine, nalantaran na humawak sa nakaibabaw na palad ng lalaki, na nasa kandanggan nito. Akmang tatanggalin pa lang ni Marcus iyon, nang bigla ay may isang kamay ang tumapik sa kamay ni Maxine. Ang bastos mo naman. Nakaangle na saad ni Maxine. Ikaw ang bastos, hindi ka na nahiya na nilalandi ang asawa ko, sa mismong burol pa ng anak namin. Hindi ka na makapaghintay, na may libing man lang siya. Napupuot na asek ni Trisha rito. Hindi totoo iyan, nagpunta ako rito, para makiramay, at hindi para makipaglandian. Mainit na rin na sagot ni Maxine. Sinungaling. Ang galing mo talagang magpaikot, pues ako, hindi mo makukuha dyan. Lumayas ka, layas. Galit na taboy ni Trisha. Tuluyan itong hinila, at akmang kakalad ka rin niya ito, nang mabilis na namagitan sa kanila si Marcus. Tama na. Tumigil na kayong dalawa pakiusap. Pag-awat niya sa dalawa. Bakit mo ako idinadamay, Han? Bagay talaga sa babaeng iyan ang paalisan dito, dahil hindi siya dapat nandito. Matigas na buwelta ni Trisha. Trisha, can you calm down? Kakausapin ko na lang siya. Sige na. Hindi na pinagsalita ito ni Marcus, at tuluyang inakay si Maxine palabas. Naiiling naman si Trisha, habang sinusundan ang paglalakad ng dalawa palabas. Ngayong pa lang, ay inuumpisahan na ng babaeng iyan na agawin ka mula sa akin. Hindi mo ba iyon nakikita? Bulong sa isipan ni Trisha. Nasa harapan na sila ngayon ng kotse ng babae. I'm sorry Marcus, at mukhang hindi nagustuhan ni Trisha ang pagparito ko, nakalabing-ani nito. Nagkunwer pa siyang sinsero, ang hindi alam ni Marcus, ay peke lahat ng ipinapakita nito. Para makuha nito ang simpatiya niya. Ako dapat ang humingi ng dispensa, ano ang nararamdaman mo, okay ka lang ba? Si baby hindi ba napano? Nag-aalalang patuloy ni Marcus, na masuyo pang hinawakan ang tiyan niya. Huwag kang mag-alala, wala akong nararamdaman kakaiba, sige na bumalik ka na sa loob, at baka hinahanap ka na ng asawa mo, wika pa ni Maxine. Are you sure? Baka kailangan na ihatid kita. You know Limam worried, na baka may mangyari sa iyo. Sa biyahe, hindi na, patuloy na pagtanggi ni Maxine. But Max, fine, papayagan kitang makauwi, kung hahayaan mo na ihatid ka ng driver namin, pinal na saad ni Marcus. Iniikot naman ni Maxine ang mata. Sige na, ano pa bang magagawa ko? Kunway nagpapakipot pa siya, pero sa totoo lang ay kilig na kilig siya, dahil naman niya talaga ang labis na concern nito sa kanya. May tinawagan mula sa phone nito si Marcus. Maya-maya ay dumating na ang sasakyan nila. Inalalayan na nito paakay ang babae. Kinawian pa siya nito bago tuluyan makaliko. Papihit na siya nang mula sa likuran niya, ay naroon na nakatayo si Trisha. Kita niya ang pagdaramdam sa mukha nito. Trisha, tawag ni Marcus rito, nang bigla na lang umiwas ang babae. Binilisan niya ang paglalakad para mahabol ito. Hanggang sa tuluyan niyang nahablot ang braso ng babae. Bitiwan mo ako. Mataas ang tinig na sabi ni Trisha, kay Marcus. Ano bang problema? Naguguluhan na tanong ni Marcus. Tuldok, gusto mong malaman ha? Oo, may problema tayo. Si Maxine, at ang paglalandi niya sa'yo, kamamatay lang ng anak natin, pero inuumpisahan na niya ang pag-agaw sa'yo sa akin. Hindi yan totoo Trisha, hinding-hindi iyan mangyayari, dahil ikaw ang mahal ko, always remember that, puno ng assurance na sabi ni Marcus, na unti-unti nang lumuwag ang pagkakahawak niya sa braso ng babae. Hanggang sa tuluyan na niyang niyakap ito. Pinaparamdam ni Marcus na hindi siya mawawala kahit anong mangyari. At dito na po nagtatapos, ang 13 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod